Naniniwala tayo sa banal na Trinidad, ang pagka-Diyos ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Iisang Diyos sa tatlong natatanging persona, kapwa lumikha, kapwa walang hanggan at magkatulad sa kalikasan ng pagka-Diyos. Sa pasimula bago pa nilikha ang lahat ng bagay, ang Diyos na tinatawag sa wikang Hebreo na Elohim ay ang lumikha ng langit at lupa. Ang salitang Elohim ay isang pangmaramihang pangalan o bilang na ginagamit sa Biblia para sa mga hukom, mga Diyos-Diyosan o anghel at sa kataas-taasang Diyos. Sa konteksto ng Genesis 1, talata 1, ang salitang Elohim ay partikular na ginamit para sa kataas-taasang Diyos bilang lumikha ng lahat ng bagay. Ang Diyos na Elohim sa Lumang Tipan, ayon naman sa Awit 33, talata 6, ang siyang lumikha ng langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang salita at hininga, na sumasagisag sa Anak at sa Espiritu ng Diyos. Mauunawaan natin na ang Panginoong Hesus ay kapwa lumikha ng lahat ng bagay, gaya ng at ayon sa 1:1, talata 1 hanggang 3, na si Hesus ang tinutukoy na berbo ng Diyos o salita ng Diyos, at ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya, at alinman sa ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ayon din sa Kolosas 1:16. Ang Espiritu Santo, ayon sa kasulatan, ang hininga ng Diyos na nagbigay buhay noong pasimula na ang lupa ay wala pang anyo at laman. Ang salitang Hebreo na Elohim ay isinulat din sa Deuteronomio 6, talata 4, na sinasabi, "Dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos, Elohim, ay isang Panginoon." Ang salitang Panginoon ay isinulat at isinalin mula sa Tetragrammaton na YHWH, ang personal na pangalan ng Diyos na ipinahayag sa Israel, at binibigkas maaring bilang Jehovah o Yahweh, ang Diyos na walang pinagmulan at walang katapusan o walang hanggan. Makikita ang katangian ng pagiging walang hanggan ng Diyos sa Ama, sa Anak at sa Espiritu. Ang Elohim na pangmaramihang bilang ng Diyos na may personal na pangalan na YHWH ay tumutukoy sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo ay isang Panginoon. Ang salitang isa ay mula sa salin ng Hebreo na Echad at ginagamit sa konteksto ng pagkakaisa ng magkakaibang persona gaya ng mag-asawa na nagiging isa. Sa Bagong Tipan ng 1:17, talata 11 at 21, ang pagiging isa ng Ama at Anak bilang Diyos ay tulad ng pagiging isa ng mga mananampalataya na siyang katawan at babaeng ikakasal sa Panginoong Hesukristo. Naging kaisa lamang tayo sa Diyos na may ibang anyo ng katauhan bilang mga ampong anak at hindi likas na anak. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay tinawag na Diyos, ang Espiritu ay kinilalang Diyos. Tayo ay nananalangin sa Diyos, sa Ama, sa pangalan at sa pamamagitan ng Anak at sa tulong ng Espiritu. Tandaan, ang Diyos ay Espiritu, at ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan, na nararapat na ayon sa salita ng Diyos o sa tipan ng Diyos. Ang ating pagsamba ay para lamang sa Diyos at hindi sa mga idolo, gaya ng anghel o tao, ayon sa Apokalipsis 22, talata 8 at 9, at maging sa Gawa, talata 25 at 26. Hindi rin tayo lumilika o gumagamit ng mga imahe o mga bagay na inukit upang luhuran at sambahin.